Kinasuhan na ng plunder o pandarambong sa Sandigan Bayan sina Senator Juan Ponce Enrile, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla, Janet Lim Napoles at iba pang sangkot di mano sa pork barrel scam. Ayon sa Ombudsman, may sapat na basehan ang reklamong nagsabwata ng 3 senador kasama si Napoles para magkamal mula sa kaban ng bayan di mano. Batay sa impormasyong nakalap ng Ombudsman, aabot sa mahigit kalahating bilyong piso ang na-kickback ng 3 senador mula sa kani-kanilang pork barrel. Live mula sa Sandigan Bayan, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, unti-unti na nga tayong umuusad sa trial o paglilitis ng mga pork barrel scam cases matapos ngang ihain ng Ombudsman ang kasong plunder dito sa Sandigan Bayan ngayong araw. Formal lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang impormasyon laban sa mga sangkot sa multibilyon pisong pork barrel scam. Kasong plunder o pandarambong ay sinampa ng Ombudsman una laban kay Senador Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff niyang si Attorney Jessica Gigi Reyes, Janet Lim Napoles, Ronald John Lim at John Raymond de Asis. Sabi ng Ombudsman, nagsabwatan si Enrile para iligal na magkamal ng aabot sa 172.8 million pesos mula taong 2004 hanggang 2010. Ito raw ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggap ng kickback o pera ni Enrile o ni Reyes mula kay Napoles o tauhan ito bago, habang o pagkatapos ng proyektong galing sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile. Plunder din ang ikinaso laban kay Estrada, Deputy Chief of Staff niyang si Pauline Labayen, dahil umano sa pagkipagkuntsaba rin kay Napoles sa tauhan nitong si John Raymond Asis. Sa kwenta ng Ombudsman, 183.7 million pesos ang mga komisyon ni Estrada at Labayen. Paulit-ulit din daw ang ginawang pagtanggap ng komisyon ni Estrada galing kay Napoles at de Asis mula sa PDAF ng Senador mula 2004 hanggang 2012. Sa 3 senador, pinakamalaking komisyon ang tinanggap daw ni Revilla. 224.5 million pesos ang kickback umano ni Revilla at ng kanyang tauhan sa Senado na si Richard Cambe galing sa PDAF ng senador. Sa pakipagsabwatan daw kay Napoles, Lim at de Asis mula raw ito 2006 hanggang 2010. Kung susumahin, naabot sa kalahating bilyong piso ang kickback ng 3 senador mula umano sa kanilang mga PDAF. Nasa Sandigan Bayan kanina ang isa sa mga abogado ng Revilla para maghain sana ng motion for judicial determination of probable cause, pero hindi sila umabot sa cut-off ng docket. Motion for judicial determination of probable cause. Okay, so saan kailan niyo Hopefully tomorrow morning we'll try kasi open naman yan. Baka, try namin. Kung papayagan ng Sandigan Bayan ng mosyon ni Revilla, maaaring magpatawag pa muna ng hearing ang korte bago pa maipalabas ang mga arrest warrants laban sa mga akusado. Andun din ang abogado ni Enrile pero hindi ito nagbigay ng pahayag. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, hindi umabot sa raffle ng kaso kaninang tanghali ang mga inihain ng Ombudsman. Sa susunod na Biyernes na ulit ang schedule, maliban na lamang kung mag-request ang sinuman sa mga partido para sa special raffle. Formal namang hiningi na ng Ombudsman sa Korte Suprema na bumuo ng 2 special divisions sa Sandigan Bayan para eksklusibong tumutok at maglitis sa mga PDAF cases. Sa sulat ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, sinabi nitong ito raw ay dahil sa bigat ng mga kaso, bilang ng mga akusado at malawak na implikasyon nito. Kasabay nito, bumuo na rin ng Ombudsman ng isang Special Prosecution Panel na may 3 team ng Special Prosecutors, tig-isa para kina Enrile, Estrada at Revilla. Jessica, bukas ay susubukan ng kampo nitong si Senador Revilla na maghain nga ng motion for judicial determination of probable cause hanggang bukas ng tanghali. Jessica? Okay, yung 2 pang senador, Senator Estrada at Senator Enrile, may balita ba, Joseph, kung may similar motion sila or other motions? Kanina, no, yung si Attorney Ong na counsel nitong si Senator Revilla, we asked kung meron siyang i-final, pero sabi nun sa docket ay wala naman daw inihain kanina. But we don't know kung in the future ay meron silang gagawing mga motion dito sa Sandigan Bayan. Ganon din kay Senator Estrada, although sinabi nitong si Senator Estrada yesterday that he's willing to face the charges, Jessica. In the meantime, yung appeal for immunity ni Napoles, wala na talaga yon, hindi na posibleng isulong pa.
Well, at this point, no, kasi dinismiss nga yung motion for reconsideration niya at saka yung appeal niya, yung kagustuhan niya, yung hiling niya na maging state witness. Pero kung halimbawa naman no, na during the trial ay mapagdesisyonan ng ombudsman bilang mga prosecutor na baka kailanganin nila itong si Napoles bilang state witness, they can ask naman the Sandigan Bayan to discharge Napoles as one of the accused and utilize her as a state witness. So meron pa rin pwedeng ganung possibility. We just don't know kung magre-resort yung ombudsman sa ganyang aksyon considering that they have said repeatedly na si Napoles appears to be one of the most guilty, Jessica. Okay. Kanina balita yung kulungan na inihanda na raw sa Camp Crame para sa 3 senador. Itong weekend na to, wala namang excitement na ma-expect ang mga newsmen, Joseph, walang mga pag-aresto over the weekend. Jessica, kasi para umandar tayo doon sa pag-i-issue ng arrest warrant, dapat ay mahawakan ng isang justice ng Sandigan Bayan yung kaso. So hihintayin dapat natin yung raffle. Yung schedule ng raffle will be, well, regularly, no, ay Friday tuwing 11 o'clock. Kung halimbawa na walang mag-move, I'm imagining kung may mag-move, it will be the ombudsman for a special raffle. We still have to wait until Friday for the raffle of the cases, no? And then on Friday, kung halimbawa ay mapagdesisyonan ng justice na may hawak dun sa kaso na based on sa isinabit ng ombudsman ay meron namang enough reason to issue a warrant of arrest, pwedeng gawin niya yon. But under the rules, meron din naman siyang 10 days para pag-aralan bago mag-issue ng warrant of arrest. Bukod pa yan, dun sa mga motions na pwedeng i-file ng mga akusado para ma-delay yung ganong klaseng proceedings, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.